Ryan! Sige, sasagutin ko na. Gusto ko sana etong episode na to parang pang 100k subscriber milestone episode ko. Kaso, napaaga. 80k pa lang tayo ngayon. Nagawa ko na tong episode na to. Ngayon, habang pinapanood mo tong episode na to, ilan subscribers na? Road to 100k ba? O lampas 100k na? Comment below. Pinanood ko yung mga lumang episodes ko at ang layo na rin pala ng narating ko in terms of presentation. Mas mabilis na rin ako magsalita at mas komportable na ako sa harap ng camera. Recognized na rin pala tayo as part of Philippine automotive media ng iba't ibang car brands. Minsan, napapadala rin tayo abroad to learn more about cars. Tapos, yung mabigat, yung nakausap mo yung mismong automotive engineers ng brand at ano yung manufacturing philosophy behind sa paggawa ng features ng sasakyan. Tapos, may mga brands na rin tayo na ine-endorse, mga big name brands o quality brands na gustong dumikit sa atin. Actually, very grateful ako na may ganito kasi dahil sa inyo, nandito ako. Ang daming mga mas nauna na content creator, mas sikat, mas maraming subscribers, pero tayo, andun rin dahil sa credibility. Marami kasing mga content creators na gumagawa para makigo with the flow. Yung tipong content para sa masa kahit na mali. Para lang mapag-usapan. Tapos kung yari, away, tapos collab-collab na lang. At sa episode na to, mas malalaman mo bakit ako naging content creator. At eto ang 10 things na malamang hindi mo alam tungkol kay Real Ryan. Ayun. Number 1. Ang gusto malaman ng lahat. Bakit nag-umpisa ang Real Ryan? Simple lang. Post-pandemic content creator ako. Isa rin ako na katulad mo nanunood ng content dito sa Pilipinas. Naumay ako sa mga pinagsasasabi at pinagagagawa ng ibang automotive content creator dito sa Pilipinas. Kung ano-ano kasi mga tinuturo sa mga tao. Tapos, kaya Real Ryan kasi sa totoo lang tayo. Ang daming misconceptions or maling akala na kumakalat dito sa Pilipinas. At kung nanunood si Doc Adam sa episode na to, gusto kong malaman na isa siya sa naging inspirasyon ko. 'Di ba? Binabakbak niya yung mga nagbibigay ng sablay na advice sa medical field. Parang ginagawa ko rin sa mga carbularyo dito sa Pilipinas. Number 2, isa sa pinakamadalas kong narinig na tanong sa akin, bakit hindi English? Well, dahil sa target audience ko, mga Pilipino. Mas maraming taong may kailangan ng tamang impormasyon na baka magkaroon pa ng tinatawag na lost in translation. Kapag in English, yung nakasulat nga na English sa instrument cluster, hindi maintindihan. Paano pa yung nakasulat sa manual, di ba? Tulad nito. Tapos kung nag-English pa ako, paano na? Tsaka, kapag English, may konting bias. Isip rin kasi ng tao dito sa Pilipinas, mas magaling kapag English. Ayoko nun. Kasi gusto kong nakikinig o natututo dahil sa logic o reason sa pag-explain ko. Next na tanong dyan, number 3. Anong credentials ko? Secret. Pati nga edad ko hindi ko sinasabi. Ayaw ko kasi magkabaya sa sinasabi ko. Hindi porket mas matanda ako, matik nang mas maalam ako. O kaya dahil sa edukasyon or work experience, matik na rin mas maalam. Pero para lang rin sa mga nanonood ng episode na to, may mga bagay-bagay kasi na hindi ko pwedeng masabi dahil meron akong NDA or non-disclosure agreement. Kaya kung napapansin mo, never akong naglapag ng credentials. Pero never rin ako magpo-post na alam ko ang lahat ng bagay-bagay. Kapag hindi ko alam, sasabihin ko, hindi ko alam. Dito kasi sa Pilipinas, pataasan ng ihi. At ang basehan ay subscribers o paramihan ng shop o pagiging mekaniko at nagbubulag-bulagan dahil marami na daw natulungan. Pero, number 4. Ito, promise ko sa lahat ng subscribers at nanunood ng videos ko. Continuous learning ang ginagawa ko at ibibigay ko sa'yo. At syempre, yung totoo lang.
At dahil dyan, malamang, number 5, hindi mo ako mabibili para magsalita ng hindi totoo. Maraming beses na rin ako nakatanggap ng offer sa agency na gumawa ng comparison videos na magkaibang sasakyan o magic car items. Tapos babayaran daw nila ng itong halaga at syempre alam na saan papabor. Lahat yan tinanggihan ko at tatanggihan ko. Para sa akin, credibility ko ang mabigat at yun ang papahalagaan ko. Number 6, bakit ko daw nire-replyan ang mga bashers? Naghahanap ka ba ng magandang engine oil para sa kotse mo? Liqui-moly mo na yan! Tapos, Molygen, para the best, para sa longer engine life and lower fuel consumption. Sa technology na Molygen, sure na maximized ang engine performance and engine protection to the molecular level. Kaya para sa next change oil mo, Molygen ng Liqui-moly mo na yan. Depende na rin kasi sa comment. Meron mga mema comment. Pero kung feel ko na kinakalat niya ay misinformation or maling akala, sure reply ako dun. Kailangan Kasi yun yung advocacy nga ng Real Ryan. Mabawasan mga Pinoy Cormits or haka-haka. Tapos yung mga iba naman, feel nila may isahan nila ako kasi content creator ako. Isip kasi nila, porket possible subscribers ko sila, hahalik ako sa paa nila para mag-sub sila. Ano sila? Sinuswerte? Tsaka ina-enjoy ko rin minsan makipag-asaran sa mga nang-aasar lang. Number 7, dati, auto ko ang kilala. 'Di ba? May kasabihan nga sa core community, mas naaalala ang kotse kesa sa owner. Ito yung auto ko. Naalala ko, pinost ko yan sa Facebook. Ang hirit kasi sa akin noon, nung nag-uumpisa pa lang ako sa pagiging content creator, nung gumawa ako ng car meet etiquette video, binanatan ako ng sino ba yan? 'Di ba? Nakalumang Corolla lang yan. Pinili ko tong 29-year-old ngayon na Corolla para maging patunay na sa proper maintenance, kaya tumagal ang kotse. Pero, meron din naman tayo mas modelo na project car. Minsan, nagmo-model pa nga para sa Brembo. Tapos, number 8, paano ko naman daw naiisip ang mga episodes natin? Kung napapansin mo, dito lang sa channel ko, may short and concise na interesting facts tungkol sa isang specific model. Minsan, wala sa brochure, yung mga 10 things na malamang hindi mo alam, tulad ng episode na to. Ayaw ko kasi na nasasayang ang oras mo sa panunood ng episodes ko. Kaya ito, direct to the point at hindi subjective. Tapos ituloy na rin natin sa number 9. Ang isa ko pang successful na segment na dito lang sa channel ko matatagpuan ay ang Spot the Difference episodes na kinukumpara natin ang mga variants ng same model. Ito kasi ang isa sa pinakamadalas na tinatanong ko tungkol sa mga brand new units. Anong pinagkaiba ng itong variant sa itong variant? 'Di ba? Madalas, yan ang nagiging problema ng mga content creators. Nauubusan ng mga mako-content. Pero, tingin ko, pagdating sa atin, halos imposible mangyari kasi organic at hindi pilit at relevant sa fellow car owners. At number 10, ginagawa ko to out of passion. Actually, kung naka-follow ka sa Manila Street Chronicles, madalas ako makuha as co-host doon sa podcast ng Manila Street Chronicles kasama si Brian Revilla, Banawe Boy, Justin Bonsype, Kevin Carlos ng Stance Pilipinas. Pati nga sa podcast na yan, out of passion lang rin namin ginagawa to serve the core community dito sa Pilipinas at i-level up ang automotive content dito sa atin. Isang araw pa nga, nakita ko si Kuya Kim sa isang coffee shop pagbaba ko ng kondo. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko siya about sa content ko na pagtatama ng mali. Alam mo ba ano sagot niya sa akin? Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Sabi niya, toxic na daw ang social media dito sa Pilipinas. Tapos, ang next na nakuha ko sa kanya ay galing sa isang malalim na tanong. Inspired ka ba sa ginagawa mong content? Para sa kaalaman ng lahat, hindi ko ginagawa ang Sunday specials para magparami ng views. Actually, yan ang mabababa akong views. Kumbaga, sayang lang sa effort sa paggawa.
Successful naman tayo sa 10 things at spot the difference na episodes. Pero kahit na low views at tingin ng tao toxic ang pagtama ng mali, kasi hindi nga alam ng mga tao dito sa Pilipinas kung anong pinagkaiba ng opinion sa facts, ginagawa ko to dahil sa advocacy natin sa pagbasag ng maling akala. Walang gumagawa eh. Ako na lang. Sa English, someone has to do it. Kaya kung may kilala ka na may kotse, please share our channels. Sana mas nakilala mo ko dahil sa video na to. At syempre, ang tagline natin, sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.